Hello, good morning. Another day, another farm lot na naman tayo for today. So for today's video, nandito po ngayon ako sa Lopez, Quezon kung saan mag-o-offer po ako sa inyo ng isang property na may sukat or lawak na 1 hectare. Ayan, so marami po kasing nagre-request sa atin ng 1 hectare. Ayan, kaya medyo nag-ikot-ikot tayo para meron tayong mai-offer sa ating mga buyers po. Ano po? So kasako po iyang isang pitak na palayan na yan dito sa 1 hectare na to. And then ulitin ko lang po, ito po ay nakalocate dito sa Lopez, Quezon. Ayan, so ikutin natin si property. Syempre po, bago ang lahat, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then pindutin po natin yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties po na ibablog po natin. So let's go, start na tayo. Ayan, ikot na tayo. Kagaya ng sabi ko kanina, tayo po ay may nasasakupan na isang pitak na palayan. Ayan, kung mapapansin nyo po yung medyo maputi na yan, kung saan walang tanim, yan na po yung nasako po ni 1 hectare. And then, meron po ditong parang pathway, kung sakaling nagtatanim sila, ayan, maaluan po silang nakakapanik-panaog po dito kay palayan po. Ano po, ayan. And then, meron tayong street light. At dito pa lang sa loob ni property, dun sa may pinakadulo, kasi ito po ay pinakadulo po. Ano po, explain ko lang po kung bakit dito ako nagsimulang mag-vlog. So kanina, habang pinapasok ko po kay property, medyo naguluhan ako dun sa bungad kasi hindi ko alam kung saan pwede tayong dumaan na maalwan. So inikot ko muna si property bago ako nagsimulang mag-vlog. So napunta muna po ako dito sa may pinakalikuran, kaya dito na rin ako magsisimulang mag-explain po about dito kay property. Ano po, so mamaya naman bibigay ko yung lahat ng details about dito sa property na to. Unahin po muna natin yung pinakalikod. So ito yung nga po yung pinakalikod, pinakadulo ni property, kung saan meron nga po tayong palayan, and then meron tayong dalandan, may mangga, yan, may puno ng papaya, and then ang panalo kay property is marami siyang hardwood. Ayan, so meron tayong mga anilaw, may mga batino, ayan po, marami rin fruit bearing kay property. So nakakita na rin ako dito ng kay Mito, langka, ang dami. Meron din tayong puno ng sampalok dito. So punta naman tayo dito sa pathway, kung bakit may pathway. So itong si pathway po na to ay dito lang po tayo sa ating right side. Ang nasasakupan po ni 1 hectare. Ano po? So itong part na to, hindi na po siya sakop. So iba po yung nagmamay-ari niyan. Kaya po ang mga taga rito ay nag-donate po ng pathway para po makadaan po yung mga gustong dumaan. Pero ang dumadaan lang naman po ay halos isang bahay. Yun nandun sa may katabi po ni 1 hectare. Ano po? So walang masyadong dumadaan dito, pero nilagyan pa rin nila ng pathway. So dito lang tayo magpo-focus dito sa may right side ko. Ito ay hindi na natin sako, pero ang daming kahoy dito, ang lalaki, oh, panalo. Pero dito lang tayo. Ayan, so may mga buli din tayo dito. Ayan, meron tayong avocado. Ayan, daming ano. Kay Mito. Suha. Ito, isa na to, lansones. And then ito po ay atis. So medyo masukal dito, papasok sana tayo, pero medyo masukal eh. Wag na lang, baka ma-anaconda tayo dyan. Uy, ito lansones pa rin po ito, oh. Tapos ang dami natin puno ng kakao. Saging, ang dami. Uy, atis pa din. Yan, so nandito tayo sa may pinakatapat ng bahay. Ito pong bahay na to ay inexplain po sa akin kanina ng ating seller. So itong bahay na to ay pansamantalang nakitayo po dati. So alam po nila na ibinebenta na.
At sila naman po ay walang tutol about dun sa pag-alis po nila. Ano po, pero yung pong pinakabahay ay usapin. Kumbaga po ay kung babayaran na lang po or kung titibagin na lang po nila. Kasi ito po ay may line na ng kuryente oh. Saka konkreto po kasi yung bahay, bali yung pinakabubong na lang yung papalitan natin kung sakali. Hindi tayo makapasok kasi may aso eh. Ayan po yung bahay oh. Medyo maliit pero at least bato siya. Tapos ayan yung line ng kuryente natin. And then may kakao dito. Ayan. Kung walang aso, iikot sana tayo kaso bagong panganak eh. Baka ma-hit and run tayo dyan. Ayan. Daming fruit bearing. May mga papaya pa dito oh. Hindi na tayo makapasok talaga. Ikutin sana natin yung bahay. Kaya lang cannot be yan. Kaya meron tayong mga guyabano. Bali, explain ko lang po yung pinaka tinugon ng muhon ni property. Ano po? So, meron pong muhon dito and then didiretso po iyan dun sa may parang pataas po na yun. Ano po? So, itong si bahay na nasa gilid na magiging kapitbahay nyo ay hindi na po sakop ni property. So, naiwas po siya. And then, yung pong ito naman pong side na to, kung saan left side, hindi rin po yan masasakop. So, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay magpo-focus lang po sa pinaka right side po. Ano po? At least may kapitbahay na kayo, hindi na kayo mapapanglaw dito. Ano to, santol? Ito, parang santol eh. So yan, dala daw po itong mga puno na to. And then yung mga mangga na yan, dala din po yan. Ayan. Pero hanggang doon na lang po tayo doon sa may pagbaba kung saan meron na siyang palayan. So hindi na po sasakupin yun 1 hectare. Bali ayun yung palayan eh. Hindi na yung sakop. So hindi po sakop yung baba na yan kung saan may palayan. So hanggang dito lang po tayo sa may puno ng mangga. So ikot pa rin tayo kay property. Bali yung nilalakaran ng mga kasama ko na yan, yan po ay sakop pa rin po ni property. Ano po, basta hanggang dito lang po yan dun sa bago lumusong ng palayan. So yung tinuturo ng kasama ko na yan, yan hanggang dito po yan. So pupuntahan naman natin yan, yung side na yon. Pero ito po, hindi na po sakop. So masasama po dito sa may pinaka 1 hectare, yung puno ng mga mangga na yan, yung nara, yan, yung mga bayabas na yan, sakop yan. And then mga niyog na yan, sakop pa rin po yan. Itong mga naglalakihang puno na to, sakop pa rin po yan. Ano po? Kagandahan kay property, meron kang kapitbahay so hindi ka mapapanglaw. And then kompleto po ito ha, mula po sa source ng tubig, kuryente, and then meron din pong signal yung ating phone. So nandito na tayo sa medyo kalagitnaan ni property. Subuhat dun sa may pinakalikuran na aking pinag-umpisahang mag-vlog. Flat po yun. And then flat pa rin po itong nilalakaran ko. Ang lalaki ng puno. Yan, sakop itong mga saging na to. Ayan, bali hanggang dito lang po yung pinaka-boundary ni property. Ano po? Ayan. So, palayan na yan. Ayan, ikot pa rin tayo.
Ayan, zoom na lang natin. Kung mapapansin nyo po yan parang maliit na may bubong na yan, yan po ay nandyan po yung pinaka barangay hall po natin. Ano po? So malapit po tayo sa barangay hall. Ayan yung line ng kuryente natin. And then sa part na yon, ang daming bahay doon sunod-sunod. So yan po ay residential na po. Ang daming bahay na nakatayo dyan. Ayan o. Ang dami nating puno ng langka na nakikita kay property. So yung ibang part medyo masukal kaya hindi tayo masyadong makaikot. Ayan, so papasok tayo dun sa may pinakabahay na yon. Bali, sakop pa rin po hanggang dito po. Ano po? Hanggang dyan? Marang tayo ka nga, hanggang saan? Hanggang dun lang. So yung bahay dun sa may taas, hindi na ano? Oo, kapitbahay na lang yan. Oo nga, daming lansones sa karambutan eh. Ayun oh, lansones pa rin to oh. Ang dami nga. Ayan po, may rambutan tayo, ang daming bunga. Ayan, so meron tayo magiging kapitbahay. Bali ito pong si bahay na yan ay hindi nasakop ni property. Pero itong bahay na to na dati nilang tinitiran, dahil nga ito po ay nasukat na, so nalaman nila na hindi po nila nasasakupan tong lupa na to, so naglipat na po sila dito. Ayan na po yung bahay nila kasi same po, nagpasukat po yung dalawang lupa na yan. So dito sila dati nakatira, pero ito daw po ay babaklasin po nila dahil medyo bulok na. Daming bunga ng rambutan oh. So papaganon yan. Papaganon ano. Bali ano, itong side na to, hindi na to kasama. Bali titilos siyang paganon. Okay. May mga kalamansi pa? Dami, tanim. Itong side lang na po na to ang konkreto, yung ibang part naman ay luma na, so pwede na nilang baklasin. Meron ding mangga dito, laki. Ito oh, lansones pa rin to oh. May mga kawayan pa no. So tayo po ay nasa 3 to 4 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-provincial road. Ayan. And then yung daan naman natin ay hindi pa halos cemented road po. Ano po? Pero hindi naman siya ganun kahirap daanan. Medyo mabato siya. So wala naman tayong putik na dadaanan. Medyo yung road lang natin, hindi siya flat na flat. So medyo paakyat, bababa. So yun po yung itsura ng pinaka-road. Pero okay naman. Kayang-kaya naman ng 4 wheels. Wala naman magiging problema. Ito yung mga kalamansi. Avocado? Saan? Ah, ito? Sa likod ko? Ah, ito. Oo nga, avocado nga to. Pag naalinis to, ang ganda nito. Sukal lang.
Nandito tayo sa may pinaka harapan na ng bahay. So, ang daming kalamansi. Ayun, namumunga na din siya. Lansones. Yan. Pabayaan na lang po si property. Pero siguro nung bago-bago pa lang tong property na to o yung bahay na to, yan, nag-garden pa sila dito kasi may mga halaman pang naiwan eh. Yung mga niyog niya, ang bababa pa pero dahil bunga. Ano? Yung property, magandang pag-alagaan ng mga baboy. Hindi na kailangan ng kulungan. So itong part na to, medyo paakyat na po ng konti pero napaka-gradual naman. Kayang-kaya ko yung akyatin kung wala lang mga dahon, yung mga sanga-sanga. So sako pa rin po yung mga niyog na yan. Ano po? And then itong kawayan na to, sako pa yan. So medyo pataas dun sa part na yun. So kung i-rate ko si property, bali nasa 60% flat po ito and then nasa 40% po yung pagka-slope ng lupa. Kaya tayo ng konti para mas makita natin yung view. So explain ko naman po about sa documents itong property na to. Bali ito po ay electronic title na and then buhay po ang may-ari. So wala po kayong problemahin about sa sukat kasi ito po ay nasukat na. So ang sasagutin na lang po ng ating buyer ay yung deed of sale and then yun pong transfer. Ano po? So yung capital gain tax naman po natin ay sasagutin po yan ng ating seller. So konti na lang yung gastos natin kay property. Deed of sale and then transfer na lang. Hindi na kayo magpapasukat. Ulitin ko, ito po ay bagong sukat. Kagandahan nito, ang daming bahay dito sa area na to. So hindi kayo mapapanglaw. Kung kayo po ay bibisita kay property and then kayo po ay manggagaling from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 6 hours. Kung meron naman po kayong sasakyan, mas mabilis po yung ating transpo. Ano po? And then si property po ay may halos nasa 60 kapuno ng niyog. So medyo konti na lang siya. Kasi marami siyang fruit bearing. Ayun ang kapitbahay. Lalabas na tayo ng pinaka-property para may explain ko naman po sa inyo about dun sa may pinaka-right of way po ni property. So may right of way po tayo. Ano po? Kaiksi lang naman yan. Ayan. So kung mapapansin po natin yung bahay na yan, yan po ang magmamayari po ng right of way na dadaanan natin. So labas tayo para makita natin. Ito po nilalakaran natin ay sakop pa ni property. So kanina po habang nag-iikot kami kay property, personally po ay nakausap ko po yung dadaanan po natin. Ano po? Kaya mas nalinawan po ako dun sa daan na dadaanan natin. Ayan, so hanggang dito lang po kasi si property. Kung saan ako nakatayo. Ayan dito. So hanggang dito lang po siya. Ano po? So ayun yung bahay. And then ito po ay sako po niya hanggang sa tubigan po na yan. Hanggang dun. So sako po nung dadaanan natin ng right of way. At dito daw po siya po pwedeng magbigay. Kahit pasok po yung ating sasakyan, okay na okay po sa kanya. At ang sabi po niya, magiging pabor din po sa kanya kasi kung sakali daw po na mapagawa po nung bibili ng lupa, yung right of way na to, kahit siya po ay makakadaan. So willing po siyang pumirma sa kasunduan na sila po ay magbibigay ng daan para makapasok po ang ating sasakyan. Medyo malapad po itong ibibigay nila.
So pasok na pasok po ang ating four wheels. Medyo dadamuhan lang po natin ng konti. Ano po? Ayan, itong nilalakaran ko, ito na po yung right of way. And then ayun po yung bahay ni magbibigay po nung right of way. Ayan po yung bahay niya. So dito tayo dadaan. Lahat po ito ay kanya. So lakad tayo. Yan, di kayo mapapanglaw. Meron pang isang kapitbahay doon. So yan yung pong pathway na yan. Doon po kasi may maraming bahay. Ano po? So may yung papataas ng pathway. Dalawa. So ito po pinagawa po ni Kagawad. Tapos po, bali ito po ay pathway po ng mga nagdadaan po rito. Pero dito po tayo dadaan kasi pag ganun po yung property natin. Pero may sadyang pathway naman po. Ano po? Ayan. So ito, pwedeng laparan na lang yan and then liliko tayo doon. Balik, Tina, balik. Ay, cute na aso. Tika, dali. Ninja. Ay, talaga. Ayan, so lalakarin pa rin natin yung pinaka right of way. Ito man po ay maigsi. So halos nasa tansya ko po ay nasa 120 meters lang naman po yung ating right of way. Ayan, so ito pong pathway na to, ito, dinadaanan namin na yan. Yan po ay nasasakupan pa rin po nung aming kausap na magbibigay ng right of way. Ano po? Pero ang hiling niya, kung sakali daw po na ipapagawa tong right of way na to, medyo iaangat-angat lang daw po ng konti kasi kailangan pong dumaloy po yung tubig papunta dito sa ibang palayan po niya, no? So kung halimbawa pong lalaparan natin to para pasok po yung four wheels at siya naman po ay willing magbigay po talaga, mahirap daw po kasing dumalo yung tubig kung hindi natin lalagyan ng pinaka-convert. So yun lang po ang hiling niya. Pero sa kabuuan po ay okay na okay po sa kanya magkaroon dito ng daan na pasok ang sasakyan. Kasi sabi nga niya, hindi lang siya ang makikinabang, maraming makikinabang na taga dito. So pwede pong pagtulong-tulungan na lang po yung daan na yan. Pero kahit naman po i-abay natin si property at maglalakad po tayo pansamantala, naku, napakaiksi lang po. Kung sakali, hindi po kayo mapapagod kasi paglabas natin dyan, pag ahon natin dyan, kalsada na pasok po yung four wheels. At hindi naman po tayo mahirapang maglakad kasi cemented pathway naman po ito. Malapit din po tayo sa barangay hall. Ayan. Malapit school dito? Saan school? Yung elementary. Dyan lang sa tapat ng barangay hall? Diretso pa? Opo, may makikita po. Okay. Maraming naglalakad na estudyante. So yan, papalabas na ako ng pinaka pathway. Nakalabas na kami ng pinaka pathway. Bali, kung makikita nyo po yung basketball court na yan, dyan po na katayo yung pinaka barangay hall po natin. Ano po? So sabi ko nga po sa inyo, at dito po sa lugar na to hindi kayo mapapanglaw. Ayan po yung mga bahay, oh. Lapit tayo, ipakita ko lang. Ayan, so ito na yung pinaka barangay hall natin. And then ayun sa kinakatayuan ng aking kasama yung papunta dun sa property. So lapit po natin. Ano po? Ayan, kung sakali magustuhan niyo si property, pero hindi po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. So ayan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Meron na naman po tayong pag-aagawa na property. Ano po? So 1 hectare, located dito sa Lopez, Quezon, kaya avail na po kayo mga ka-farm lot. Ito yung pinaka-road, lapad ng road. Ayan. Ang daming kapitbahay paglabas. Malinis yung lugar. Ayan. So avail na po kayo. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty.
And thank you for watching. Abang-abang po ulit kayo sa mga properties po na ipa-vlog po namin. Ano po? Yan. So thank you for watching.